Ito yung ating generator. So kasama siya sa inyong trabaho bilang electrical maintenance. Ang pagme-maintain naman ito is weekly magte-test run ka pero wala siyang load. No? So no load test ang tawag doon. Ito yung radiator niya. Bago nyo siya i-test run o paandarin, i-check nyo muna sa taas kung okay pa yung tubig niya. Kung nasasalat nyo pa sa pinaka labi ng kanyang takip. So ibig sabihin, okay pa siya. Mayroon pa siyang karga ng tubig. Tapos, ito yung lagay ng langis. Makikita nyo. Ito yung stick na sukatan ng langis. So, may makikita kayo dyan, letter L tsaka letter H. Ayan. Ayan. Kailangan yung langis hindi siya lalagpas sa letter H at hindi bababa ng letter L. Tapos next, itong exhaust fan, kailangan gumagana siya. Kasi once na pinaandar ninyo yung inyong generator, ito, once na umandar yan, yung starting yan, may ilalabas siya na usok. Siyempre alam niyo naman yung umausok sa sasakyan, delikado yan sa health natin. Tapos, yung kanyang makina, magsisimula na siyang uminit. Kaya lagi ninyong titingnan kung gumagana ang inyong exhaust fan. Kasi init ng gusto yung generator kapag hindi niya nailabas. Yung init na nabubuo niya habang umaandar siya. Okay, so ititest natin kung umaandar to. So, ayan siya. So good yung inyong exhaust fan. No? So ilalagay nyo yan sa checklist na okay ang inyong exhaust fan. Siyempre dapat lagi kayong may earmuff bago kayo magpaandar ng generator. Okay? Then check nyo yung supply ng inyong battery. Gagamit kayo ng tester. Okay? And then siyempre make sure din na laging updated o laging may nakalagay na fire extinguisher sa inyong generator room. Once kasi na magkaroon dyan ng mga spark o kaya biglaang may nasunog dyan, madali kang makakaresponde. And then ito, dahil nga pandemic ngayon, yung mga papel na monitoring sheet namin, hindi namin madala doon sa mismong office. Kasi naglilimit nga ng tao, social distancing. So ipapasa na lang namin siya through QR code. Ang lalabas nito yung kanyang Google Form. Doon kami maglalagay ng mga data. Doon namin i-input lahat ng data dito sa Genset PM namin. So, kung mapapanood nyo to, magkakaroon kayo ng idea, paperless na rin makatulong tayo sa environment. Hindi na yung mabuboard doon, syempre nakasave na yun sa computer nila. Syempre mga ka-technical, mga ka-master, kapag electrical maintenance ka, syempre ikutin mo yung mga facilities niyan. I-check mo yung mga ilaw, kung may mga busted dyan. I-on mo yung mga switch niyan. So kung may mga busted, syempre palitan na. Every first of the month, o kaya unang linggo ng buwan, i-update nyo yung inyong fire extinguisher. So paano ba yan? Machi-check kung okay pa. So meron yung gauge dyan. Mababasa ninyo. Kapag nakatapat yung kulay yellow na arrow sa green, ibig sabihin okay yung charge nya. Saktong-sakto lang yung charge nya. Dito sa kabila may nakalagay recharge, sabihin yung kulay dilaw nya na arrow na yan, pag pumunta siya rito, so need nyo nang ipakarga yan. Pakargahan nyo yan. Pag overcharging naman, syempre, need nyo rin siyang papalitan. Okay? So, itong fire extinguisher na to, intended siya for trash, wood, paper, and grease. At syempre, sa mga electrical equipment. Okay? Tapos, i-check nyo rin yung mga signages na hindi siya busted. Dapat lagi siyang mailaw for emergency. Kasi kapag ka nagkaroon ng emergency, nawalan kayo ng kuryente, halimbawa lumindol, nagka-earthquake,
ito lang yung magiging guide ninyo lahat, empleyado, gwardiya, mga maintenance, para mapuntahan yung emergency exit door. So babaybayin nyo yan, titingnan nyo yung kasunod niyang exit signs, nakikita nyo, ayan, papunta siya doon. So meron yan doong, ito yung exit signs na yan, meron yan dyang hagdanan, emergency exit. Okay, so mag-a-alarm yan, tapos ito na yung electrical room. Siyempre ito yung i-inspection nyo, meron kayong oras dito, may routine every 2 hours. So, okay mga master, yun lang muna yung ating part 1 ng pag-ikot. Pagbibigay sa inyo ng idea kung ano yung trabaho ng electrical maintenance. So, sana may napulot kayo sa aking video. So, stay safe.